Ayon sa ilang opisyal at mambabatas, bilyong-bilyong piso umano ang dapat ibayad ng China bilang danyo sa nasirang bahura sa West Philippine Sea. Makakaapekto raw kasi ito sa kabuhayan ng mga Pilipino at food supply ng bansa. Bagamat itinanggi na ng China na ito ang sumira sa corals, inaaral ng Pilipinas ang paghahain ng reklamo sa International Court. Kaugnay niyan, makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si UP Marine Science Institute Associate Professor Dr. Maria Vanessa Barria Rodriguez. Siya rin po ang Deputy Director ng Bolinao Marine Laboratory. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Rodriguez. Magandang hapon po sa lahat. Una muna, pakibigyan po kami ng idea, pakilarawan po sa amin yung dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea. No? May mga tinatawag tayong reef, may mga shoal. Yan po yung common na naririnig natin. Ano? Gaano po ba kayaman ang bahagi na yan, yung marine ecosystem dyan po? Sa West Philippine Sea, actually, ang West Philippine Sea contributes to approximately 30% ng coral reef area ng Pilipinas. So, ganun siya kayaman kung titingnan natin. At sa West Philippine Sea, marami pa po tayo makitang mga hayop, kagaya po ng corals, iba't ibang klaseng corals, hard and soft, iba't ibang isda na makikita sa reef, iba't ibang klaseng seaweeds at iba pa pong organismo. Pero yung naalala ko kasi parang nagsagawa na rin kayo nagkakaroon kayo ng mga expedition dyan, ano, ang UPMSI. Ano po yung nakita nyo dyan? Kailan ba yung huli? 2021, tama po ba? Yes, yung last visit ng Marine Science Institute sa West Philippine Sea ay noong 2021. No? So sa nabanggit ko nga, ang nakita namin mayaman pa, no, sagana pa sa tinatawag na diversity or marine biodiversity yung area ng West Philippine Sea. Ano po ba yung, when you say, syempre, mayaman, no, yung sa marine biodiversity, yung lugar na yan, how important is it? Especially, no, yung sinasabi natin na, sinabi nyo nga, 30% ng coral reef ng bansa ay matatagpuan dyan. Okay. So, kung gaano kayaman. So, imagine How mo na important lang na also? base sa pag-aaral, may 3 isla sa West Philippine Sea na nagko-contribute ng 3 to 5% ng ating fisheries output, no? At the national level per year. So, ganun siya kayaman ang West Philippine Sea. Ma'am, kasi lalo na recently nasa news itong pagkasira ng mga coral reef. No? Ano po ba yung importance niyaan sa ating marine ecosystem? Well, nabanggit na, no, ang coral reefs nag-host talaga siya ng maraming klaseng organismo, no? Maraming organismo ang nakadepende dito, and I think ang pinaka-importanteng resource na meron tayo doon ay ang mga isda, kung saan nakadepende ang marami nating mga kababayan. So kung mas maraming coral reef, malawak ang coral reef, ibig sabihin marami din yung isda at organismo na nakatira doon. Pinapakita namin yung mga videos nyo, yung from your last expedition, but recently, dahil nga po may napaulat, no, na parang nasira na talaga yung coral reefs na atin dyan sa bahagi ng Rossul Reef, ang sinasabi ay yung China nga daw po yung may kagagawa nito. Pero natuloy na po ba, kasi may inatasan po ata kayo na magsagawa ulit ng bagong survey dyan? Sa ngayon po, we are still finalizing our schedule, no, sa pagbisita sa Rossul Reef. At hindi pa po final. Hopefully this week, ma-finalize na namin yung schedule ng field work. Pero yung initial po na inilabas na video ng Coast Guard, ano po yung obserbasyon nyo doon? At saka paano po nangyayari yung ganyang pagkasira? Okay, so yung area na yon, makikita natin sa video na may mga patay na corals. Pero sa kasalukuyan, hindi pa namin alam kung ano yung sanhi ng pagkasira. Kaya nga po gusto namin balikan yung site para makita namin kung ang video na pinakita namin at ang video na pinakita ng Philippine Coast Guard ay makikita sa parehong lugar. Okay. Pero in a general discussion po, Dr. Rodriguez, when you say parang pag nasisira yung mga ganitong coral reef, parang intentional po yan, talagang sadyang hina-harvest, kasi parang ginagamit ata yan halimbawa sa mga ibang nabanggit ni Dr. Batong Bakal, yung mga decor or mga jewelry, ganun po ba?
Posible 'yun 'no, may iba't ibang sanhi ang pagkasira ng coral. Una, Mm. natural, dahil sa climate change, yung pag-init ng tubig, puwede 'yun. Mhm. At puwede din 'yun sa paggamit ng, illegal fishing practices o kaya pagdinamita o pagsabog. Hmm, Or mm. puwede ding, talagang kinuha 'no, Mhm. ang mga coral. So 'yun po ang mga possibilities. So yun yung isa sa mga ano, gusto niyong malaman ano, kung ano po yung naging dahilan kung sakaling may pagkasira nga dito. Saan pa pong ibang lugar po yung napapabalitang may coral harvesting? Sa ngayon wala akong Mm. naalala pero ang nabanggit last time yung Rosal Reef tsaka yung sa Sabina Shoal, pero Mhm. wala akong nakitang video. Mhm. At yung Sabina Shoal, pupuntahan din po namin, kasama po siya sa, sites na pupuntahan namin. Pero wala pa po kayong target date kung sakasakali? Wala pa po, Mm. fina-finalize pa po. Sige, mamaya po ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol nga dito sa ating coral reef harvesting dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Kasama pa rin si Dr. Rodriguez mula sa UP MSI sa pagbabalik po ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan natin itong ang napabalitang pagkasira ng mga corals dyan sa West Philippine Sea. Kasama po natin si Dr. Maria Vanessa Baria Rodriguez ng UP Marine Science Institute. Dr. Rodriguez, yung kanina binanggit nyo na yung mga posibleng dahilan ano, ng pagkasira ng mga corals. Yung swarming po ba ng mga maraming vessels, halimbawa, yung mga maraming ships or bangka dyan sa lugar, nakakasira po ba ito? Posible pong nakakasira at, lalong nakakasira kung sakasakaling sumadsad ito sa ating bahura. Mm. Okay. Pero pag sakali yung pinag-uusapan natin ano, yung pagkasira ng corals, yung ganyan po ba ay pwede siyang maayos? Parang may mga ilang programs ata no para ano maibalik yung mga corals. When you mean coral restoration po? Restoration, oo. Pag yeah, 'pag nasira po yung corals natin, ang una pong kailangan gawin ay tingnan kung ano ang sanhi ng pagkasira, kung puwedeng bawasan or i-eliminate, that's, perfect. Mm. Pangalawa, puwedeng strict ano lang, protection 'no. Kung, meron pa kasing mga live corals, na Mm. source or sanhi, ng pagpadami or similya, puwede din pong strict compliance lang, strict protection lang. Pero kung Mm. walang-wala na po talaga, puwede din pong gawin ang coral restoration. Importante lang po ay mahanap, sa mga karatig na area or diyan mismo sa reef na 'yan kung meron pang mga, natirang corals na puwedeng gamiting, source ng coral, restoration. Okay. Pero matagal na proseso po 'yan, no? Matagal na panahon. Yes, it will take several years to Mm. decades, and in fact even 1, 2 decades baka hindi pa natin siya maibalik. Okay. So yung isa pang binanggit nyo kanina, ma'am, nasabi nyo nga 3% to 5% ng ating yung supply no ng isda ay galing diyan sa area na yan. Ano-anong klaseng isda po ito? Maraming mga Mm. isda, Mm. mga ano ba 'to, mga isda, yung mga commercial, yung mga Mm. nakakain kagaya ng mga jacks, ano ba Mm. yung talakitok, Mm. mga Mm. gano'n 'no, Mm. yung mga reef fishes na isda o mga lapu-lapu, makikita pa yun sa West Philippine Sea. Kaya sigurado rin po talaga na malaki yung epekto nito sakali no kung nasira nga yung coral reefs doon sa ating food supply. Yes, malaking Mm. pagkasira. In fact, 'pag degraded na yung, isang reef, 48% ng output ng fisheries output 'no ay mawawala. Mhm. Mm. Okay, so gusto ko sanang itanong yung ano kung yung based on the videos kung makikita niyo yung extent ng damage pero ano no, mas personal niyo po muna titingnan ano po. Yes, Mm. hindi pa po namin masasabi. Mas Mm. magandang puntahan namin in person. Ma'am, tanungin ko na rin kayo kasi dahil dito sa mga issue na to, diyan sa ating dito sa ating Kongreso, sinusulong nila halimbawa yung mga Maritime Zones Bill, yung mga Archipelagic Sea Lanes Bill. Kailangan po ba 'yan? Parang hindi pa po ba na-define kung ano yung mga coverage ng ating yun na nga dun sa Maritime Zones Bill or yung mga halimbawa rights and obligations po ng mga ibang foreign ships sa area? I think napag-uusapan na yun pero hindi po ako sigurado Mhm. kung, defined na yung area. Mm. Kaya you would also support yung ganitong halimbawa yung mga Maritime Zones Bill.
Yes, yes. Importante po talaga, no, may nabanggit nga na kung pwedeng i-declare yung area as marine protected area. Sa tingin ko malaking tulong yun para maipanumbalik ang sigla ng coral reefs sa West Philippine Sea. Huli na lang ho, ma'am, siguro since pinag-uusapan nga natin itong protection ng ating ng marine life, not just siguro in the West Philippine Sea, but overall yung mga sa public, no, ano po yung masasabi nyo or maipapayo nyo para maging bahagi rin po kami ng protection din ng ating marine biodiversity? Okay, sa lahat po ng nakatira or nakapunta sa dagat, kailangan po natin silang proteksyonan, no? Kung pwede pong wag natin silang i-pollute, no? Maraming mga basura sa general public, no? Na maraming basura ang napupunta sa dagat, nakakasira po iyon ng coral reef. At ang mga illegal na pangingisda, nakakasira din yun sa coral reef. At ang pag-apak, for example, ng mga turista sa coral reef, kung pwede pong maiwasan natin kasi mahaba po, matagal po bago lumaki at dumami ang coral sa dagat. Okay. Isa na lang, ma'am, yung contact numbers niyo po dyan sa UPMSI at baka may programs din po kayo kung sakaling gustong maging bahagi ng ating viewers. Okay, so yung MSI, marami kaming programs on coral reef projects and monitoring. Kung gusto nyo pong makilahok, pwede po kayong mag-email sa nandyan sa screen, naka-flash sa screen. At kung meron po kaming mga activities on coral related activities for protection, pwede nyo pong i-email at hopefully meron po kaming activities by the time na mag-email kayo. Maraming pong salamat kay Dr. Maria Vanessa Barria Rodriguez ng UP Marine Science Institute.